Call ni Tingog Party List Representative Jude Asidre si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mga isyung kinahaharap nito sa isyu ng flood control project. Panawagan ng isang mambabatas kusa ng ilabas ang kopya ng SALN ng mga kongresistang nadadawit sa korupsyon. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Nanawagan na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa liderato ng Kamara na kusa ng ilabas ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang nadadawit sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Sabi ni Jokno, mahalagang maisumiti na ito sa mga ahensyang nagsisiyasat sa issue sa lalong madaling panahon para makatulong sa kani-kanilang investigasyon. It's very important for transparency and accountability. At hindi ko lang alam kung hinihingi na yan ng ating mga iba't ibang mga ahensya, pero dapat matagal na rin hiningian ng DOJ, ng Ombudsman. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre na bahagi ng House Majority Bloc, sa ngayon, pinag-uusapan na ng mga kongresista ang magiging polisiya ukol sa paglalabas ng SALN ng mga kongresista. Naniniwala siyang mas luluwagan na ang patakaran ukol dito sa ngalan ng transparency. Isa sa mga iniuugnay sa issue ng flood control si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pero si Asidre, mariing ipinagtanggol ang dating House Leader. Ito ay kasunod na rin ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring maharap si Romualdez sa reklamong gross inexcusable negligence. Alam niyo ang Speaker, hindi ho yan boss ng mga congressman. Hindi ho siya presidente ng pababang kapulungan. Lahat po kami, all 300 of us, have our respective mandates. And even in the case of the appointments or the election of or the designation of, or however you call it, of committee chairmanships, all those are actions not of the speaker, but actions of the plenary, di ba? Yung kung sino ang nagiging chairman for whatever committee. Bukod kay Romualdez, idinadawit din sa flood control scandal si dating House Committee on Appropriations Chair at resigned ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Giit ng kanyang abogado, may banta sa buhay ni Co kaya hindi siya makauwi. Pero pumalag dyan si Navotas City Representative Toby Tiangco. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldi Co. So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin, I think mali yun. Para mapaigting pa ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno, isa si Tiangco sa mga nagsusulong ng panukalang batas na naglalayong mapalakas pa ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Nagpapasalamat ako kay Speaker Bogie D, saka doon sa ating chairman Congressman Plato, doon sa supportan na, doon sa mga bills tungkol dito sa pag-create ng pagsasabatas ng ICI, no? And hopefully before we go on Christmas break, maipasa natin to sa House of Representatives. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.